At nandito kami ngayon sa Burnham Park at naglalakad-lakad kami. Syempre, minsan lang naman yung mga ganito pagkakataon sa mga busy working people. Nax, busy working people. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga iba't ibang paraan natin para ma-release yung mga stress natin. Simula natin sa traveler natin na si John Tubatan. Hectic ang skid niyan, pero laging laging umakit ng bundok. Ano bang ano bang mga stress reliever mong tips? Dapat, una sa lahat, huminga ng malalim. Ayan. Inhale, exhale. Oo, tama Wag yun. puro inhale. Oo. Ibuga mo yan. Tama. Ibuga mo yan, tapos ilakad mo. Uminom ng 8 baso ng tubig. Sabi ni Doktora. Yan. Pero lagi mo bang ginagawa to yung kapag yung pag stress na stress ka, umakit ka talaga ng bundok, gano'n? Kasi like at ito, si Baguio, parang kinukuha niya yung negativity sa system mo. Tapos pagbaba mo, babalik ka na ng Manila, parang bagong anyo ka na. Parang na-rejuvenate. Oo, parang gano'n. Siguro yung hangin, yung aura lang ng lugar. Tama. Diba? Yun, kaya magkakasama kaming tatlo kasi 12 years na kami magkakaibigan. Yes! So, grabe, ang tagal na. Ako naman, stress reliever ko, ginagawa ko, nagmumotor ako ng malayo. Yung talagang sagad na sagad yung motor. Parang iiyak na yung motor, sobrang layo. Kahit delikado. Kasi tama, yung sabi nga ni Joe, pagkabalik mo, nare-rejuvenate ka pag na ka sa nature. So si Camille, hindi natin tatanungin kung anong stress reliever niya. Bukod sa mangga, magpa-wax ka. Ayan, oo. Ang layo ng niya, ng stress reliever niya. Cubao Farmers represents. Wax lang Ayan. ang solusyon. Para Ayan. paglabas mo ng waxing salon, parang bago yung legs mo. Ayan, oo. So yun yung mga iba't ibang paraan para mag-detox, no? Mag-unclog ng mga stress. So ngayon, naglalakad-lakad tayo. Therapeutic din pala to, no? Parang nung college lang, di ba? Oo. Hilig natin maglakad. Tsaka kumain. Kasi noon nung college kami, hindi nyo natatanong mga kababayan natin, na naglalakad kami mula Trinity University of Asia hanggang Cubao. Hindi naman para hindi naman para mag-detox, kasi para makatipid kami sa pamasahe namin. Kasi pagdating sa Cubao, Detox ng pitaka. ayan, detox ng pitaka. Kasi maliban sa makakatipid tayo, doon pa lang kasi sa Cubao tayo makakasakay talaga kung saan talaga tayo nakatira. Tsaka pinapahaba lang natin oras sa pagkakasama tayo. Kasi ayaw natin umuwi pa. Tama. So ngayon, iba na. Siyempre, tumanda na kami. So inayayaan namin yung mga tropa namin. Sana magsama-sama naman tayo, no? Oo, minsan lang minsan lang. Shoutout din kay Algel, no? Si Miguel tsaka si Arin, dito sila nung nakaraan. Kaso hindi nagtugma sa schedule natin. Couple traveler. Oo, wala Lagi silang available, marami silang magaling kasi schedule si Maring Alin Subscribe kayo sa YouTube channel nila. Ayan, Ventures. Ventures, parang adventures pero Ventures. Oo, tama. Yun, kaya malulupit na mga adventures din ang dapat nilang pakaabangan doon. So, AM Ventures, shout out po yan. Nakakolab naman tayo minsan. Ayan. Welcome to UP Diliman. UP feels. Paano tayo tatawin? Hindi tayo tatamaan ng bola, mga kapamilya. Dito sa likod ng goal. Saan? Paano tatawid sa kabila? Walam. Tatalon dito. Ayun o. Para stuntman ang datingan. Silent hill. Taka.
Grabe, wala na makita. Nasaan na ako? Ay, makita tayo na nag-travel talaga. Ay, strawberries. Ano pa? Orange. Grabe. Ito pala sa Greenland, no? Green. Ang ganda ng fog. Ito yung mga nagka-practice yung Philippine team na ano na skateboard yan. Na tinatawag ng mga crasher. Ito ang ingay mo. Mangga? Sama? Kaya ako. Mangga tayo, sige na. Ayoko, ikaw na. Wala na sa mangga. Ayaw ba ka? Ikaw? Kaya ako. Ay, isa lang, pwede na. Ayaw kasi. Ayaw mo ba? Kaya ba? Kala ko kasi sa akin kayo. Hindi naman dahil ko siya. Ano yung mangga? Hi, ate! Ayan, ayan. Ayan yung mangga niya. Thank you po. Salamat po. Ayan, sumaya ka na. Bun pala. Mangga. Salamat po. Simple lang kaligayahan ko. Sa Netherlands, no? Netherlands to, Netherlands. Poland pala, Poland. Ayun, kumakain ng mangga. Alam na malamig dito eh. Ayun, mangga talaga siya. May bagoong sa Nakikisama yung bunganga. mangga niya doon sa ano eh. May bagoong talaga yung bunganga sa malamig na klima eh. Ayan o. Ito grabe to, kaya talagang kaya binidyoan ko to kasi ano eh, nagkataka ako kanina may nakita ako nagbanggaan. Paano pa nagbanggaan? Sa mga tama. So sa mga ganitong sitwasyon, no? Halimbawa, yan, mga nagbabike yung mga kabataan na yan. Alam natin na ginagawa nila para sa kaligayahan nila. Pero paano halimbawa lang? Nagkabanggaan sila at nagkapikunan talaga. Makikialam ba dito ang LTO? Ano ang masasabi? Panawagan natin. Anong masasabi ng mga highway patrol group kung meron dito mangyari road rage na mangyari? So yun lang, inaabangan ko lang may magkainitan dito kasi medyo makipot na ang daan eh.